Bali, ano po yun eh, alam naman na, siyempre, alam na ng Diyos na hinihiling natin yun. Magpapaulit-ulit doon sa 3 beses mula umaga, tanghali o gabi, yung tungkol talaga sa biyaya. Ayun na nga eh. Kasi ano siya eh, kumbaga, diba, kakain tayo 3 beses. Parang tayo na, thank you Father for this gift. Magahan. Kakain ka naman ulit ng tanghali, thank you Father for this gift. Tayo ka na naman gabi, yun na naman ulit. Sa gabi, matulog ka, salamat Panginoon. Pero kailangan siguro, Iba-iba naman siya. Iba. May nadadagdag na. May nadadagdag. Sige, hindi ba yung kasalanan? Hindi na ano ko, na sabi ko kanya na ba, kasi yung iba kasi kabisado eh. Hindi kasi yun, kagaya ng kabisado. Kumbaga, Word naman. Kabisado. Oo, yun, word. mas maganda yung Tagalogin at aming dagdag. Kasi yung thank you Father for this gift, yun na naman mamaya ulit. Hindi tayo ng beses. Pag yun uli yung pinanalangin mo kanina na hallowed be thy name, hallowed, paulit-ulit naman. Diba, ganun po. Kaya iba-iba yung sinasabi natin kanina na sa bawat panalangin, dito talaga manggagaling, hindi dito. Kaya maiiba. May sustansya. Maiiba kasi yun yung sa puso mo galing. Nagpasalamat tayo kanina, umaga, sa pagkain, magpapasalamat ka ulit sa pagkain. Pero hindi siya repetition na ang mga yun na naman. Ibig sabihin, ibang words naman ito. Parang ganun po. May idadagdag. Kasi naka-content naman siya doon sa isang sa isang panalangin na sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi yung background po nito, kabisado ng mga Pariseo, yung paulit-ulit na panalangin na kagaya sa ibang mga, halimbawa, kanahan, kabisado nila. Yun yung pinapaayaw na ating Panginoong Hesus na wag anin. Tapos, every end of the prayer, in Jesus' name. Yun. Kagaya ng in Jesus' name, di ba? Lagi naman siyang paulit-ulit. Pero siya talaga yung ating hihinga. Kasi kumbaga sa letterhead, tapos yung head ng letter. Siya yung sumasakop sa atin. Maganda yung tanong ni Sister Ellie. Maganda po. Salamat po. Kay Brother Leon po. Ako pala ay merong kunting paliwanag sa tungkol sa ating pinamulatan na religion, Catholic. Ang ibig po sabihin ng dasal, ibig sabihin ay rasal. Sa English, to repeat. Paulit-ulit. Iba po yung panalangin na nagmumula sa ating puso. Iba din yung dasal na paulit-ulit. Aba Ginoong Maria, Aba Ginoong Maria. Ama namin, Ama namin. Mali po yun. Ang gusto ng Panginoon, isa lang business. Hindi yung paulit-ulit. Alam mo ng Panginoon yung sinasabi mo, ulitin ko na ulit. Ilang business. Kung nga ako yung maliit pa, ay di ba, komunyon, sinasabi komunyon. Nag-aaral kami. Bigyan ako ng nagdasal ako kay Father. Sinabi ko ang mga kasalanan ko. So natin sabihin ako, 10 Aba Ginoong Maria, 10 Ama namin. Ay hindi ko alam yung mga ganyang dasal. Ano ba yan ito? Ay, bakit mo sasabihin ang kasalanan mo sa pare kay Father? Kung tawagin natin Father di Ama kung tawagin. Pag mo sasabihin mo sa kanya na ito naman Panginoon, sabi naman, rumikta kayo sa akin ang inyong mga kasalanan. Ay mismo ako ang nakakaalam. Ba't hindi nyo rikta sa akin? Ba't sasabihin pa nyo sa ibang tao? Kung makakaalam pa siya ng kasalanan. Lahat tayo makasalanan mga kapatid. Walang hindi. Sabi nga ng Panginoon, ang lahat ay nagkasala nga at di nakarating sa kaulahati ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Katawan niya, darating na ng 9 ng January. Katakot-takot ang mga kasalanan na gagawin ng tao. Kahit sa nasarinong itim sa Quiapo. Grabe! Halos nagbabalyahan, grabe na! Grabe ang kasalanan ng ginagawa naman. Pero Panginoon Diyos din ang gagawa ng puso. O kaya nga, pero harapan nating para sa kanya ka. Parang harapan nating niluloko ang Panginoon sa ating ginagawa ng mga tao. Pagkat sila hindi nagbabasa ng Bible. Pero ilang Panginoon, hindi rin Oh, ang Bible, hindi rin nila binabasa. Binabasa lang nila. Pero hindi na nilalagay sa puso kasi nila. ang nagagaling ang ano nila sa Rome,
Kasi meron nagkautosan, meron mga namumuno sa kanila. Hindi katulad sa atin na walang namumuno, kundi si Kristo lang. Mga kapatid, ang Biblia ang pamana sa atin na kaligtasan ng tao. Pero sila, babasa lang ng Biblia, pero hindi na isla sa puso. Tinatawag ng paulit-ulit, dasal. Bibigyan nila ng paulit-ulit application. Eh, paano nga? Alam na ng Panginoon yung sinabi nila eh, pagkatapos ulit mo na ulitin. Naturitin ang Panginoon, nagalit na sa kanila. Paano? Patas kasi na simbahan. Basta na kaligtasan nila. Ang tanong. Bakit hindi nila sinasapuso yung dapat gawin? Ang kasi sa karamihan sa tao ngayon, yung gusto yung kamalian, kayamanan sa lupa. O, lalo na yung mga nasa Walang kayamanan sa lupa. Kayamanan sa lupa, ang karamihan. Diyos na pera. Sino ba sa atin ang may pera? si ano, kasi kailangan natin ang pera. Di ba? Gusto yung parami ng pera. Pero ano, hindi nila pinaparami ang kayamanan. Kayamanan sa lupa, kayamanan sa langit, wala. Sabi nga ng Panginoon, kahit ang buong isang libutan ay mapasa iyo, kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, ang lahat na iyo, wala. Dito na sa lupa yan eh. Kayamanan sa langit ay mapapagay. Salamat sa katuroan ni Vlad na sermon ng Panginoon sa Mount. Hindi mo alam ang bukas. Kasi ang tao, hindi natin alam ang bukas. Kahit ngayon, kung gusto ko kunin ng Panginoon, meron din. Kaya tayo mga Pero nasa Bible na sinabi na nagtipos makasama ang pagkain. Hindi pa Salamat mga kapatid. taon. Thank you. Kinabukasan, hindi mo ka rin buhay niya. Kaya napakahalaga na matutunan ko natin yung tamang paraan ng pananalangin na tinuro Masarap ng yung Panginoon. konti. Sakto lang. So dito po sa panghuli nating awit, salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa partisipasyon. Tayo po ay huling umawit at si Brother John Mer naman po ang ating closing prayer.